Ipinagpaliban muna ng Committee on Appointments ang pagdedesisyon sa kumpirmasyon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Ito ay dahil sa pagtutol ni Senador Antonio Trillanes IV na nasa ibang bansa ngayon. Personal muna raw kay questionin ni Trillanes si Aguirre kaugnay sa munoy pambabastos nito sa kanya. At yan naman po ang tinutukan ni John Susano. Wala si Senador Antonio Trillanes IV sa confirmation hearing kanina ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Pero iniwan niya ang kanyang oposisyon sa appointment ni Aguirre bilang kalihim na binasa ni Senador Panfilo Lacson. Sabi niyo po rito, kinukot kayo, walang mga kwan yan Walang mga isip, yung mga dilawan na yan Basta yung mga gagong senador na yan para lamang idiin ako. Tinawag na ganyan ni Aguirre si Trillanes matapos questionin ni Trillanes sa pagdinig ng Senado kung totoong wala siyang kinalaman sa di umunoy panunuhol ni casino operator Jack Lam sa dalawang Immigration Associate Commissioner. Bilang sagot din sa alegasyon ni Trillanes, inamin ni Aguirre na nagsilbi nga siyang Chief Legal Counsel ng Clark Development Corporation o CDC. Sa Clark matatagpuan ang Fontana Leisure Park kung saan natagpuan na may illegal na operasyon ng casino sa Jack Lam. Ang alegasyon ni Trillanes, paanong hindi ito nalaman ni Aguirre ngayong 3 taon siyang legal counsel ng CDC. Pero sagot ni Aguirre, 5 buwan lang daw ito at hindi 3 taon. Depensa ni Aguirre, hindi niya intensyong bastusin ang senador. He waited for me to leave the hearing before he asked me other resource person questions which put me in a bad light and planted seeds of doubt on my already acknowledged non-participation in the scandal being investigated. The questioning was aimed at discrediting me. Kaya pinaalalahanan ng mga mababatas si Aguirre. Don't be so sensitive. That, I guess, was the problem. You were reacting, not thinking. Simple lang po, kung lahat po ng banat po sa inyo ay sasagutin nyo, hindi na po kayo makakapagtrabaho. Perhaps you could have a spokesman or some lawyer to speak for you or just ignore perhaps. Lulusot na sana si Aguirre, pero tumutol si Senate Minority Leader Ralph Recto. Hiling kasi ni Trillanes, personal na questionin si Aguirre pagbalik niya mula sa official mission sa Amerika. Handa raw si Aguirre na harapin si Trillanes sa February 15. Handa naman daw humingi ng paumanhin si Aguirre. Hindi naman mahirap sa akin na sabihin yun If I hurt your feelings, katulad nung tinabi ko kay Senator Miriam nun, I apologize. Dagdag ni Aguirre, seseryosohin niya ang payo sa kanyang huwag maging masyadong sensitibo. Muling nagpapatuloy ang pagdinig sa Senado kaugnay sa umunoy panunuhol ng gambling tycoon na si Jack Lam sa mga opisyal ng gobyerno. Kaugnay niya mga kausap natin si Mian Los Baños. Mian, bakit hiniling ni na Senador Kiko Pangilinan at Laila de Lima na humingi ng sorry sa kanila si Justice Secretary Vitaliano Aguirre? Rafi, referring yan doon sa prior statement ni Secretary Aguirre right after the hearing kasi last Monday, January 23. May lumabas na statement at inamin naman ni Secretary Aguirre na galit sa kanya yon. Ang sinasabi niyang itong sila Senadora Kiko Pangilinan, De Lima at Trillanes ay nakikipag-usap daw dito sa dalawang commissioners na sila Robles at Argusino para bigyan ng legislative immunity ang kapalit i-pin down sa kanilang testimony itong si Secretary Aguirre. So, ang sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan at Senator De Lima, wala silang kinalaman dito. Agad na humingi ng tawad Secretary Aguirre kay Senador Pangilinan, pero kay Senator De Lima, medyo nag-hesitate siya nung una, Rafi. At bakit? Sinasabi niya kasi doon sa source niya, nalaman niya na mukhang mali nakasama si Senator Pangilinan doon sa mga nagpaplano o may plot para i-pin down siya dito sa bribery scandal. Pero ang sinasabi raw ng source niya hanggang ngayon, mukhang kasama daw talaga sa nagpa-plot si Senator De Lima. Pero mukhang nadaan din sa pakiusap kasi ang sabi ni Senator Gordon, kung sasabihin pa ni Senator De Lima na hindi totoo yan, magsasorry ka. Sabi ni Secretary Aguirre, yes. Hindi na niya sinabing I'm sorry, Rafi. Sinabi lang niya na yes. Tapos tinapos na ni Senator Gordon yung usapan. Sabi niya okay na to yun, nag-sorry na, Rafi. Okay, so happy na doon si Senator De Lima nung magsabi si Secretary Aguirre ng yes. Wala siyang magawa, Rafi, dahil tinerminate ni Senator Gordon yung usapan na yun dahil gusto niya mag-proceed na dun sa mismong question and answer nga tungkol ito sa issue na to. Okay. Nakadalo ba ang dalawang sangkot na dating opisyal ng immigration sa hearing na yan? Yes.
andito si Attorney Michael Robles at si Attorney Ala Argusino, yung dalawang commissioner na sinasabing tumanggap ng suhol mula dito sa kampo ni Jack Lam. At sa pagkakataong ito, binigyan si Robles ng pagkakataon na isalaysay yung kanyang kwento tungkol sa di umano'y kinalaman niya sa bribery, Rafi. Okay. So ano naman ang mga bago, kung meron man, na sinabi ni Robles diyan sa kanyang pagsasalaysay sa Senado kanina? Basically, ang claim niya dito, Rafi, medyo may turuan na nangyayari kasi ang sinasabi niya, wala naman talaga siyang kinalaman. Pero ang hindi matanggap dito ni Senator Gordon, Rafi, parang kung wala kang kinalaman, bakit ka kasama ni Commissioner Argusino sa lahat ng meetings na ito, kasama si Wally Sombero? Ang sinasabi ni Robles, sinama lang ako, pero ang lahat ng pakikipag-usap, lahat ng pakikipag-meeting, o kung sinong humingi ng pera, o kung may humingi man ng pera, si Argusino daw yon. Nung time daw na binigay na sa kanila yung 5 paper bags na may lamang pera, sabi, ito yung claim ni Robles, tinatanong daw niya si Argusino, hiningi mo ba tong pera at para saan to? At ang sinasabi daw ni Argusino, hindi siya humingi ng pera at gagamitin niyang ebidensya, which Robles accepted on that time, yung explanation na yan, bagay na hindi matanggap ni Senator Gordon. Kasi abogado siya, sa niya, parang hindi ka man lang naghinala. Rafi. Okay, so ano ang naging reaksyon ng mga senador doon sa sinabi ni Robles? So far, si Senator Gordon pa lang yung nakakapagtanong at talagang nagkikisa si Robles dito. Paulit-ulit yung tanong na parang bakit mo tinanggap lahat ng explanation na ito kung hindi ka talaga kasama? Tapos, ang paulit-ulit lang din si Robles na, kasi alam mo, Rafi, may mga konti kasing skip yung kanyang testimony. So, nililinaw. For example, sa hulihan, sinabi niya 5 paper bags. Pero dun sa kanyang explanation, 2 paper bags lang yung alam niyang pera. Pero sa huli, nung tinanong siya ng tinanong, umamin din siya na 5 paper bags pala na may lamang pera. So, ito yung mga bagay na talagang nagigisa siya, Rafi. So, hindi siya consistent doon sa kanyang mga sagot. So, hindi ba napuna yun ng mga senador at tinanong siya bakit paiba-iba yung kanyang salaysay? Napuna. Tsaka, Rafi, ang sinasabi, incomplete. Kasi, yun nga, ang sinasabi niya, kung wala kang kinalaman, bakit, kasi inamin niya, Rafi, na nung matapos yung meeting nila ng 5 a.m. ng November 28, kinuha niya yung 2 paper bags na may pera eh. Bakit mo sinasabing wala kang kinalaman? Ang sabi niya, binigay lang sa kanya ni Argusino yon, pero on that day, binalik din daw niya kay Argusino, Rafi. Dahil binigay lang sa kanya, kaya tatanggapin niya. So kahit anong laman doon, tinatanggap niya dahil binigay lamang. Yun ang kanyang palusot. Yun ang lumalabas. Pero para, kumbaga sinasabi niya, malinis yung konsensya niya, because on that day, sabi niya, binalik din daw niya kay Argusino kasi parang araw gamitin bilang ebidensya. Okay, hindi ba tinanong ng senador kung malinis ang konsensya niya at doon siya bilang observer lamang, bakit di niya agad sinabi sa kanyang mga superior yung kaganapang yon? Exactly. May ganyang punto si Senator Gordon kanina na parang bakit kung wala kang kinalaman, ba't kayo lang ni Argusino yung nag-uusap? Ang claim ni Robles ngayon, at some point, sinanong daw niya si Argusino, sinabi mo ba to kay Secretary of Justice? Ang sinasabi daw ni Argusino, wala siyang time o wala siyang opportunity para sabihin. And Robles stopped there. Hindi na siya nangulit kung dapat bang sabihin kay Secretary Aguirre o hindi. Wala siyang time, pero pwede naman tumawag kung gusto niya sa cellphone ni Secretary Aguirre o sa kanyang commissioner sa immigration, kung gugustuhin niya. Yes, pero ang reason din ni Argusino dyan at that time, parang he was still pursuing the investigation, kaya ayaw na muna niya o hindi muna niya pinaalam. Kasi ang sinasabi niya, alam naman daw ni si Commissioner Morente ng Bureau of Immigration lahat ng ginagawa niya. Okay. Rafi. Nakarating ba si Colonel Wally Sombero sa hearing na yan? Alam mo siya, sana yung missing link dito talaga, Rafi, naabangan natin. Pero ang sabi nung abogado lang niya yung dumating dito, sabi nasa Singapore siya at undergoing medication. Okay. Yun ang sinasabi. Pero Rafi, siguro, banggitin ko rin, isa rin sa mga revelations sa hearing na ito, lumalabas na yung NBI, umamin sila na sila pala yung nagbigay ng protective custody kay Sombero. Pero Okay. ang malaking question dyan ni Senator Gordon, ito yung time na gustong hulihin ng PNP si Sombero eh. So lumapit siya sa NBI through the help of Economistang Simon Tulfo para humingi ng protective custody, and NBI gave it agad-agad kay Sombero. At ang tinanggap nila yung rason na kasi aarestuhin ako ng PNP. So parang sinasabi ni Senator Gordon, teka muna, bakit kayo pumayag na hinahide niyo siya, tinatago niyo siya mula sa isa pang ahensya ng gobyerno? Bagay na medyo nag-isa pati si Secretary Aguirre kanina, Rafi, kasi hindi niya masagot ng malinaw kung nagbigay ba siya ng order for protective custody o hindi. Hindi raw niya matandaan, Rafi. Okay. Okay, sa mga oras na ito, ano ang mga kaganapan dyan ngayon sa Senado? Ano mga nangyari? Ongoing yung pagdinig, Rafi, katatapos-tapos lamang ipakita yung CCTV, yung footage
doon sa hotel kung saan sila nagkita, pinakita na sinalansan yung pera, gaano karami yung pera, nilagay sila mga paper bags, malinaw yan sa CCTV, Rafi. At pinakita hanggang pagdating sa parking lot na naghati nga ng paper bag itong si Robles at saka si Argusino, Rafi. Okay, last na lamang. So hindi dinideny ng dalawa na sila yung nasa CCTV? No, hindi. Kitang-kita, Rafi, eh. Tsaka talagang pinasasagot sila habang nung time na pinapakita. Kayo ba to? Ito, kayo ba to? Sabi nila, oo, kami yan. Kami yung Okay. naglalakad na yan.